ating mga kasama. Jackpot, jackpot. Paulam. Welcome back po mga katusok. For today's vlog natin ay hindi tayo mantutusok. Sasama tayo sa panghuhuli ng alimango. Mas kilala dito sa lugar namin kung tawagin ay katang. At eto nga, inagapan ko ang pagpunta sa kanila. At eto ang aking naratnan. Makatapos kahapon. Ay, ito 2 araw na huli. Amazing! Ito may kalahating kilohin na. Ganito. Kaya rin naman 400 dyan, isang piraso. Isang piraso? Aba! 400. Ayos ano? Eto nga pala yung nahuli nila kahapon at noong isang araw. Anong tawag sa kanya yung namumula-mula? Mamusain. Mamahalin na yan. Itong sa green. Yun ang alala ko, banawin yan. Alin yung mas mahal dyan? Itong green, yung pula-pula. Ito. Ito. Yung bakalaan ito ay kita red na ito na ang kilo ay. Ayan. Mga 600. Yan ang 3 uri ng alimango na nalaman ko sa kanila. Yung una ay mamusain, banhawin, tsaka bakla. At dahil malakas pa ang amihan, sasama muna tayo sa kanila sa panghuhuli ng alimango. Grabe mga katusok, mas malaki pala ang kita sa panghuhuli ng alimango. Biruin nyo, 800 ang kilo, baka isang peraso ka lang, nakalahating kilo, may 400 pesos ka na kaagad. May natawid pa ng ilog. Pero kung inaakala natin na napakadali manghuli ng alimango kagaya ng nakikita natin sa ibang mga vlog na dinadampot lang sa kung saan-saan, na yung iba nga humukay lang ng konting lupa, may alimango na kaagad. Pagkatapos yung iba, tinanggal lang yung kahoy, may alimango na sa ilalim. Dito maglalagay muna kami ng mga trap at yung trap may nakalagay na pamain. Pero yung paglalagay pa lang ng trap mga katusok, ayan o, grabe ang hirap na. Ang lalim nung putik pagkatapos ang daming mga matatalim, natatalas na kahoy na posible talagang nasugatan yung paa mo. At eto pang isang matindi, yung paghahabol doon sa mga kasama natin kasi ang bibilis maglakad. Sanay na sila dito sa bakawan kahit ang hirap tapos may mga bit-bit pa sila. Ang bilis nila. Ayan, nakarating na tayo dun sa paglalagyan natin. Nagsimula na silang maghanap ng mga pwesto kung saan pwedeng dumaan yung mga alimango. Nagkakana ng bitag ano? Kaya hindi porke may trap na ay ilalagay na lang sa kung saan-saan. Talagang hinahanap yung mga lugar na posibleng daanan ng alimango. Tulad noong mga agusan o daluyan ng tubig kapag nag-low tide na. Yan, para hindi matangay o mawala yung trap, nilagyan ng lock na sanga ng kahoy. Kasi kung hindi lalagyan ng ganyang lock, pagka nag-high tide o tumaib, lalo't may alon, pwedeng matangayan o kaya naman pag malaki yung huling alimango ay madala ng alimango sa kung saan. Yan, hanap na naman tayo ng panibagong pwesto. Eto medyo malayo-layo dun sa unang pinaglagyan natin ng trap. Ganun ulit yung ginawa. Nilagyan ulit ng lock. Pagkatapos, ayan, lakad na naman sa malayo. At medyo mabilis talaga. Doon na. Hindi natin mahabol, malalim. Dito talaga wild ang alimango. Hindi sa ibasanan. Pero syempre doon sa may mga alagang alimango, lalo na yung mga nasa fish pond, doon talaga ang malalaki yung mga alimango dahil inaalagaan nilang hanggang sa lumaki ito bago nila ibenta. Kaya ang swerte nung iba dyan na may mga alagang alimango, napakadali lang gumawa ng content, di ba? Pero yung totoo talaga na maghahunting ka ng alimango sa ganitong natural na tirahan niya, ay medyo mahirap talaga mga katusok. Pero hindi naman lahat. May lugar pa rin na talagang napakasagana ng alimango
Kaya ganun kalalaki at kadadali nilang nahuhuli yung mga ipinapakita nilang alimango. Ayan, inaabot na tayo ng nasa 30 minutes na. Ang dali niyang nakakasuot sa kung saan talagang sanay na sila sa ganitong uri ng hanap buhay. Halos araw-araw na ganyan ang ginagawa nila. Sa umaga raw, ang madalas nilang ginagawa ay nangingisda para manghuli ng pampain. At pagdating naman ng hapon, ayan, pinainan na nila at ilalagay na nila yung mga trap. At ang pagpandaw nga pala niyan mga katusok o ang pagkuha ng trap na inilagay ay sa umaga o kaya naman ay madaling araw kapag kayo nagliliwanag na. Ayan, sa wakas, nangangalahati na tayo. Talagang sipag at tiyaga lang mga katusok. Hindi pwedeng tatamad-tamad sa ganitong uri ng hanap buhay. Itiisin mo yung init, pagod at pawis. Pagkatapos nandiyan pa yung hindi may iwasan, masusugatan ka dahil matatalas talaga yung mga kahoy dito sa Bakawan. At dahil ang pagod ko na, ayan, upo muna ako. At medyo hindi hingal na bukod sa mainit ay talagang nakakapagod. At minsan din ay may panganib mga katusok dahil dito ay merong mga ahas. Kaya kailangan din ng pag-iingat. Hindi pwedeng basta suot ka na lang ng suot dahil minsan nakalawit yung ahas dyan sa mga kulay green na dahon na yan. Ayan, konti na lang po, makakaraos na tayo. Pero ang lalim talaga ng putik oh, malapit na sa tuhod ko. At yung kasama natin, napakalayo na nang naabot niya. Tatlo na lang ito natitira. Mga apat yun. Ayan, kita nyo no, hindi madali yung panguhuli ng mga wild na alimango. Yung totoong panguhuli ay yung wala kang alaga sa fish pond. Kapag ka dito huhulihin sa talagang Bakawan, sa natural na tirahan niya. Ganito ginagamitan nila ng trap. Yung iba naman na mano-mano talagang hinuhukay sa bahayan. Pero nandito rin halos yung mga bahayan nila sa mga butas sa ilalim ng puno. Ayan, bukas ng umaga pagpandaw nila, mga 6 or 7 a.m. sasama tayo para makita natin kung ilan yung mahuhuli nung trap na kulang-kulang 30 para mga nasa 25 plus. Tingnan natin kung ilan yung mahuhuli nila. Hindi kasi pare-parehas eh. Minsan may pumapasok na isa, dalawa, pero kadalasan isa. Minsan daw bayawak ang pumapasok. At dahil konti na lang, ayan, pasipul-sipul na yung ating kasama dahil makakatapos na tayo. At mamaya nga pala mga katusok, nung nakatapos na kaming maglagay ng mga trap, may nakita yung ating kasama, may nadaanan siyang parang lagayan ng tubig pero may laman. Isang uri ng crab na talagang mamahalin sa lugar na ito. Mamaya makikita natin yon. At dahil last na trap na to, madaliin na natin para makauwi na tayo. Ay, para makita na pala natin yung alimango o crab na nakuha, napulot ng ating kasama. Ano oras panda bukas? Ayan, magpapandaw daw tayo bukas ay pag medyo mababaw-babaw na yung tubig. At habang naglalakad na kami pauwi mga katusok, eto na. Ayan o. Nasa lagayan ng mineral o tubig yung napulot ng kasama natin. At mukhang ilang araw na daw ito na nandyan sa lalauhan. Buti na lang at buhay pa. Kapag ka ito ay maganda ang timbang o good size at medyo mataba pa, grabe mga katusok, libo ang magiging benta niyan. Oh my God! No! Jackpot, jackpot! At pagdating nga namin dito sa bahay nila, yan, tinanggal na kaagad para makita kung malaki ba talaga at maganda pa ang kondisyon. Ito nga pala yung tinatawag na krusan. Nahuhuli po yan ay sa laot o sa malalim na bahagi ng dagat. Pero ginagamitan din niya ng trap kapag hinuhuli. Napakamahal po ng kilo niyan. Talagang libo ang kilo niyan kapag kayang good size na.
pagkatapos ay mataba, talagang bebenta ng maganda. Pero ang nakakalungkot po dyan ay good size siya, pero payat daw po, sabi dun sa pinagdalhan. Kaya nabenta lang yan ng nasa mahigit 100 pesos. Sayang naman, 1,000 na sana. Kaya ang makikinabang na lang ng malaki dyan ay yung bumili kasi aalagaan niya yan at patatabain. At kapag mataba na, ay tsaka po siya dadalhin sa Maynila para doon ibenta. Kasama ng iba pang mga krusan na binili din po nila sa iba't ibang mga tao. Sayang no? Ang laki po sana oh. Pero hindi po kasi nila yan maaalagaan kaya ibenta na lang. At eto na yung pagpapandaw natin. Ayan, good morning. Papandaw tayo ng maagap ng bubo. Pero, ayan, sama ang panahon. Ulan. Kahit masama ang panahon at maulan talaga ngayon, maagap kaming gumising para makarating kami ng maagap dun sa mga trap na inilagay natin kahapon. Eto nga, kitang-kita mga katusok ko. Grabe yung baha dahil napakalakas ng ulan magdamag. At hanggang ngayong umaga kaya nakakapote ako dyan. At dito nga makikita natin na yung ilog na dinaanan namin kahapon, ayun oh. Grabe, lumalim na. Ang laki talaga ng baha gawa ng magdamag na ulan. Ito yung ilog kahapon na mababaw pa oh. Parang may daan dito. Yeah. Lakas ng ulan magdamag ay. Ano yung pag nakatihan na yung ano, bubo, umalpas na yung ano, katang. Pag mailap. Pag malalaki na. Tapos na natagalan sa bubo. Kaya kailangan maaga pang pandaw ano. Ito pala yung puro baha na. Ito yung may malalim ay. Ay, yun sabi ko na ito yung malalim. Hanggang tuhod po. Ito yung nakaka-excite na part mga katusok. Yung pagpandaw ng trap. Ito yung kaunahan. Ano kaya ang laman ng bayong? Tingnan natin. Ayun, may huli. Bukon. Uy, may laman, kaya lang bukon. Kalibutan. Oh no! May nahuli po tayo pero hindi alimango kundi bukon. Isang uri din ng crab na kinakain naman siya pero hindi yung nabebenta ng mahal. Yan, hanapin na natin yung pangalawang trap. Medyo nabigo tayo sa alimango sa unang trap na pinandaw natin. Eto na po yung pangalawa. Yung tubig na ating nilalakaran, tubig dagat yan. Kaya medyo malalim pa dahil bago pa lang siya naglow-low tide. Eto yung pangalawa. Ayan, may dalawang huli kaya lang bukon ulit mga katusok. Ano kaya ang laman nitong pangatlo naman? Sana may alimango na. Ang laman ng bayong. Katang. Yun, may katang na. Yun, salamat naman. Nakahuli na kami ng katang. Medyo maliit pa pero bebenta na yun mga katusok. Eto yung pang-apat oh. Nako, bukon na naman ang laman. Yun nga palang alimango, ang tawag naming karaniwan ay katang. Bukon, alagad. Bukon pa rin. Apat. Isa pa lang yung nahuhuli nating katang mga katusok. Ang karamihan, mga pang-ulam. Pero pwede na rin. At syempre, hindi pa tayo nawawalan ng pag-asa dahil mahigit kalahati pa. Nangalahati nung napapandaw natin pero wala pa tayong nahuling malaki. Bukon pa rin. At eto nakakalungkot na katotohanan. Na kapag ka marami-rami nang napapandaw at wala pang nahuhuling katang, medyo nakakalungkot sa pakiramdam. Bukon. Oh, di ba? Nakakatang na tayo. Pangalawa na to mga katusok. Nasa 100 grams ulit kagaya nung una nating nahuli.
Ganun talaga kasi wala naman tayong itinaling alimango dito sa Bakawan. Kaya swertihan lang yan. Kung ano yung dadaan at makakaamoy dun sa pamain, eh yun yung mahuhuli. Hindi katulad nung iba na may nakataling katang, di ba? May dala-dala na kaya laging may huli silang malalaki. Yung iba. O ayan, kahit papano nakatatlong alimango o katang yung nahuli natin. Tapos yung nahuli natin na mga bukon, yun talaga ang marami. Siguro mahigit kalahating timba na maliit yun. Puro bagungon yan ah. Yan, alagad, umang. Yun nga palang isang kasama natin ay 15 peraso yung trap na inilagay niya kahapon. Mamaya makikita natin kung ilan naman ang katang na nahuli niya. Ganito pala ang pakiramdam mga katusok kapag yung kokonti yung huli mo. Kapag pauwi ka na ay medyo nakakapanghina. Halos katulad din siya ng pantutusok kapag nagna-night dive tayo. Kapag walang mapa ng isda, tapos papauwi ka na, grabe parang nakakatamad ng maglangoy at hinang-hina ka na kapag yung walang isdang nagpapakita. Ganon din sa kanila, hindi ganun kasaya kapag yung kaunti lang yung huli. Siyempre, pag kaunti lang huli, kaunti lang yung magbebenta nila. Oh no! O, eto na yung isang kasama natin. Tingnan natin ang mga nahuli niya. Ah, dali mo. Pula. Isa. Dalawa? Ay, meron pa na. Ah, bukon. Dalawang pirasong alimango yung nahuli nung kasama natin. Pagkatapos, etong sinamahan nating isa ay 3 piraso na halos magkakasize. Pero itong matindi niyan, mga katusok, yung madadaanan natin dun sa may bahay, may nahuli siyang, ayan o, grabe! Eto talaga ang malaki. Oh, hindi nga lang alimango. Laki, di ba? Masarap yung pang-ulam. Laki nung nahuli. Ang laki rin kasi nung kanyang trap, pero wala yung may-ari. Nagpapandaw pa nung iba niyang mga trap. Huli ka, balbon. Ganyan daw talaga. Minsan ay hindi alimango yung pumapasok, kundi bayawak. May pagkakataon din daw talaga na walang nahuhuli. Depende kasi yan kung may dadaan doon na alimango o may mga alimango pa doon sa lugar na napaglagyan nila ng trap. At pagdating namin dito sa bahay nila, ay aasikasuhin na tanggalin doon sa loob ng trap yung mga nahuli nila kasi ipiprepare naman nila yung pamain na natira, ipipreserve yan para ipamain mamayang hapon naman. Yan, yung may ganyan kasi may mga natira pa. Pwede pa yan, ipipreserve lang nila yan. Wala na. Wala na pa yun. Meron pa iba ano. Palit na yan. Bala yung ulan na yan. Kagabi pa yan. Bukon alagad. Wala. O meron din palang pulang bukon. Ganyan pala ang pagtanggal niyan. Tinatabo. Ngayon katangbat na iwan. Yulay. Pag sa batuhan pala yung nilagay sa dagat daming Eto nga palang mga bukon na nahuli ay pwedeng ibenta sa mga tao dito sa barangay at pwede rin naman nilang ipang-ulam. Pero mas pipiliin na ibenta kasi kakunti yung huli nilang alimango ngayong araw na ito. Thank you. Oo. Ating timba na eh.
Marami pa siguro nakakakain sa labas, ano? At ito naman yung lahat ng alimango, bali nasa 5 peraso na nahuli ngayong araw na ito. At dyan po nagtatapos ang ating adventure sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo mga katusok. At habang hindi pa tayo nakakadive dahil malakas ang habagat, magtatry tayo ng iba't ibang mga adventure para makasama ko kayo. Kung hindi ka pa nakapollow, nakasubscribe sa aking Facebook, YouTube at TikTok, pakipollow at pakisubscribe mo naman. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi.